topic natin, partner. Oo. Nagsalita na. Pero teka lang. Oo. Tanggalin mo muna yung tugtog. Medyo, Sige. Kailangan Ito. ng mellow. oo, malungkot. Hindi man, hindi ko alam kung dapat malungkot. Pero Oo. syempre dapat makiramay Makiramay tayo. ang lahat Nako. ng mga Filipino. Nako. Oo. Talagang dapat partner. Dahil Oo. ang ating death wish Nako. natupad! Napataob natin. Napataob. Na mga syempre hindi lang tayo, syempre marami nag-ingay, partner. Yung PI. Oo. People's Initiative. Yes, oo. Kasi nakialam na si BBM. Diba? Kasi nakikita niya mukhang magkakagulo kasi siguro, syempre una nadaan niya sa ingay ng mga hindi na tayo basta balita kasi ina-analyze natin. Kaya medyo nag-ingay tayo dito. Oo. At nilinaw sa kanila partner. Oo. Diba? Kung saan papunta Oo. etong People's Initiative. Ba't ganito ang nangyayari? Yes. Oo. Ang gusto lang naman baguhin ang konstitusyon, partner. Diba? Ang 1987 Constitution. Bakit nagkaroon na ng advertisement? Yes. Nag-etsa puwera na. Oo. Ano ba talaga ang pakay? Diba? Yung PI, di ba? Yung People's Initiative. Oo. Pero partner kasi, ang naging kasi dito, ang naging, siguro hindi na natin nadidinig, di ba? Pero nalaman natin na syempre, nung naririnig nila, nung mga taga-Senate, sa Senate, di ba? Na mukhang sila yung ma-et sa pera, hindi ed sa pera. Oo. Ang Senado, ang et sa pera. Mag-etsa puwera dito. Oo. Pera. Because you have to remember that the gist of this proposal is pagdating po ng isang constituent assembly, which can be called by either one, hindi joint. Either one can call for this. Ay 3/4 vote lamang ang kailangan. So I did a simple computation. Kung 300 congressman yun at 24 senators, that's 324. Technically, 3/4 vote is only 243. So maski na po mag-walkout po tayo, maski na po absent kami, they can amend the Constitution. And we can no longer protect the people's interest in the system of checks and balances that we are, which is enshrined by the Constitution through a bicameral form of governance. Oo. Ang Senado, ang et sa pera. Mag-etsa puwera dito. Oo. Umaalma rin pala sila. Oo. Diba? Diba Kasi, nung una, sabi nga natin, ba't ang tahimik? ba't ang tahimik ng Senado? Binabanggit mo na nga, partner, kung saan, papunta. Oo. Diba? Ang mga ginagawang hagbang ngayon, di ba, ng Kongreso, para baguhin ang konstitusyon. Ba't walang reaksyon? Wala man lang, partner, naririnig tayong mga ayoko namang sabihin mga violent o kung ano mang violent reaction. Oo. Dapat, diba? Meron pala. Oo. O dyan talaga magkakaroon ng constitutional crisis. Hindi po talaga papayag. Alam mo, lahat ng mga kasamahan ko, atat na umatake. At sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return. Kasi kung magkakainitan ng dugo ang House and the Senate, paano natin may ipapasa yung mga batas natin? Kung ayaw mo makipag-usap sa congressman, how do we do the bicameral conferences? How do we do our LEDAC? Pagkakagulo, masyado mainit. So, ang talo dyan ng taong bayan. So, I had to keep a cooler head and even if it was very difficult for me not to say anything about this issue, we wanted to find a win-win solution that would limit the impact in terms of a constitutional crisis with both houses. Binanggit kasi kanina, partner, di ba? Ni Senate President, na sabi nga niya, parang ready to attack. No. Kaya na syempre ayaw niya ng gano'n kasi magkakaroon ng problema ang House and saka Senate. Pero naman, partner, syempre, nag-meeting sila. Di ba? Kasi nga, mukhang nagkakagulo na. The chain of events that had happened. So, nakipag-meeting po ako kay Presidente nung Tuesday. And I raised the alarm about the People's Initiative. He was very gracious enough to meet with me and we discussed how we can diffuse the situation. In fairness to the President, hindi niya po alam yung People's Initiative language was to diminish the powers of the Senate. And after that, he asked me to meet with the Speaker. We met with the Speaker. I met with him on Tuesday evening, after which we had lively and vigorous debate on the issue. And we all decided to meet with the President once again at 3 p.m.
in Malacanang last Thursday. In that meeting, we were there early, so we met together with Senator Lauren Legarda, kasama po namin si Congressman Sandro Marcos, Sap Anton Nagdameo, and the Speaker and myself. In that meeting, we discussed the scenarios. And of course, I defended the position of the Senate na talagang malabo yan kasi as far as we're concerned, their plan is unconstitutional because we are a bicameral system of government. Kaya, nung pagkita po natin kay Presidente, we decided, the President, first of all, and I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive, and even mentioned news items from the major networks that he watched the night before. At sabi, nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan, may bayaran, and he even said na, and I thank the President for this, because he even said na, dati ako senador. Bilang dating senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado sa pagdating ng usaping bicameralism or bicameral form of government. Kasi nga, mukhang nagkakagulo na. Diba? Kasi parang, ang nangyayari kasi partner, hindi ko naman kasi alam kung nagkonsulta yung House. Pero syempre, tatanggi naman nila na sila yung behind dito. Kasi meron nga pumaprontang pirma. Diba? So, syempre, kung ganun man, ito lang sa akin partner, diba? Kung merong tao behind this, may organization behind this, at nakita naman ng House na ito yung ginagawa, dapat kayo yung unang umaksyon kung i-deny yung kayo. Diba? O i-deny yung kayo ang may kagustuhan nito, hindi pwede yan. Dapat both yung both Congress, diba? Yung Senate at saka yung yung House. Kung hindi yun ang kanilang pakay. Hindi na pakay nila, Oo, diba? partner. Oo. I-involve nila. Oo, kasi diba Yung Senate. Kasi kung yung plano nila na People's Initiative at balak nilang talakayin at hindi nila i-chapuera ang Senado, di ba partner? Oo, isasama nila. Oo, di ba? Ang Senate. Saka ikukonsultahin din nila. Oo. Ilan araw na to, partner, na umaalagwa na, nagkabigayan na ng pera. Hindi saka partner, tandaan mo. Sa akin ito sa akin. Kasi parang imposible nila matanggi to eh. Kasi, ako Bicol ba yun, party list? Oo. Si Garbin. Garbin. Di ba? Congressman. Yun ang binabanggit din ni Congressman Lagman. Oo. Binabanggit niya. Nandun na sa nakipagpulong na dun. Sa Bicol. No. Sa lugar nila. Oo. 'Di ba? At ready na nga for that kaya nga nakapagsumbong tong si Congressman Lagman. So in other words, may alam yung House. Oo. 'Di ba? Hindi man makakakilo si ako Bicol nang siya lang. Garbin. Siya lang, 'di ba? Parang Oo. Pero tinanong daw niya yung governor ba doon, pati mayor. Kasi, yun nga ang aligasyon ni Congressman Lacman na isa din siya, di ba doon? Sa mga ganitong klaseng mga ginagawa partner, nagbibigay nagbibigay ng po. Well, tinanggi naman daw at sabi ng mayor, walang ganon nangyayari. Oh. No? No. Nag-ano na nga si Pirma, partner, nag-admit naman na siya na sila yung nagpapaikot ng papel. Wala pa ba nangyayari yun? Ano yun? Well, diba? Sabi nga nila partner, kung may matinding alegasyon laban sa'yo, wala naman talagang aamin. Ganun lang yung partner eh. Hanggat hindi pa natutumbok. Oo. Kasi kung may aamin dyan, abay babalik ito partner doon sa isinusulong nila. Maapektuhan yan. You see, ngayon ang tao nga although may mga probinsya na sinasabi, gustong baguhin ng taong bayan, ang konstitusyon natin. Pero, hindi masyadong maliwanag sa kanila. Tingnan nila anong provision na babaguhin Hindi masyadong maliwanag para saan, kung ano mga babaguhin. Okay, basta sinasabi lang, pumirma sila, okay, para baguhin ang konstitusyon. Oo, di ba? Hindi nila alam kung ano ang babaguhin. Kasi parang ito, pag nabago ang konstitusyon, asenso tayo. Marami kasing pahirap. Hindi agad nakakausad ang batas kasi sa konstitusyon.
Siguro referring to bicameral, partner. Oo. Kasi pag sinabi mong bicameral, mag-i-initiate ang House ng bill. Oo. Tapos magkakaroon ng counterpart sa Senate. Sa Senate. Diba? Oo. Tapos, magkakaroon pa ng BICAM. Diba? So, kumaga, hindi yan umuusad. Kahit gusto nila. Oo. Partner sa akin, ganito lang eh. Tandaan mo, kapag sinertify urgent Ang isang bill. ng presidente, ang isang bill, No, gaya ng Maharlika nangyari. yung Seafarers Act, kahit hindi tama, ayoko naman sabihin hindi tama, kahit hindi maayos yung mga sagutan sa pagbabala. interpolation, partner, pasa. Kasi, sinertify urgent. So, tingin ko hindi ito sa konstitusyon eh. Pag sinabi ng presidente, certify urgent, nagkukumahog pa yung mga yan. Ang bilis. Kahit magdamaga magtrabaho. O kaya wag sabihin na may babagal-bagal. Pag hindi kasi, tingin ko, kung hindi nila type yung batas, matutulog lang talaga yan. Halimbawa. So, ang sinasabi mo, partner, okay, nasa sa ano pa rin, nasa Pangulo pa rin. Oo. No, nasa Pangulo pa rin ang huling say. Oo. Kasi pag certify urgent, natapos ang dalawa. Oo. Ready to sign na si ano. Oo. Babasahin na lang niya ng konti, review. Ready to sign. Oo. Ah, So walang issue doon ng partner ng magkakaroon ng problema. Hindi. Tingin ko kung ano yung pinaka-importante. Sa isang batas na gusto nilang maipasa, di ba? Oo. Saka alam mo, partner, wag sila magbaang-maangan kasi binanggit na nga nung pirma, yung pirma head na tong si Noel Oñate, na purpose talaga nila, one of the provisions na tatanggalin nila or babago nila is magkaroon ng unicameral. Inamin ng grupong pirma na sila ang nasa likod ng kontrobersyal na signature campaign na nagsusulong ng People's Initiative. Sa programang The Source, sinabi ni pirma lead convener Noel Oñate na panahon na para sa charter change. We are the one in the signature campaign. In fact, it is Pirma that is in the forefront of distributing signature forms all over the country. The signature campaign already started last week, and the signature campaign has been gaining ground, especially in the D and E voting sector, voting areas. In fact, in Pasay City, we are expecting a 20% turnout. Unicameral Congress o ang pagkakaroon ng isang legislative body ang isa sa adhikain ng grupo kaya sila pursigidong amyendahan ng saligang batas. One of our advocacies is to form a unicameral legislative body, meaning to say there will only be one Congress. Because as you see, what's been happening to our country is that it's like a company with two boards of directors. Because of this, there is always deadlock, delay in decision making. Talaga nila, one of the provisions na tatanggalin nila or babago nila is magkaroon ng unicameral. Inamin naman niya yun talaga yun. Mawala talaga yung Senado. Unicameral lang, House lang talaga. So anong purpose pagka unicameral? Sabi nga natin, Prime Minister. Yun talaga yung tumbok nila. Kaya lang, marami nag-ingay. Di ba sabi pa nga nila, ang balak nila ito, regalo sa sana. Kay Pangulong. Oo. Pero sabi naman kasi ng COMELEC, yung 14B, kasi syempre, kino-question, bakit ang laki ngayon ng budget? Diba? Bakit ang laki ng budget? 14B. Diba? Siguro kasama to kasi doon para sa item nakalagay plebiscite. So kasi nag-isip yung tao para sa plebiscito to, di ba? Kapag ka na okay yan yung PI, yung People's Initiative. So sabi naman ni COMELEC chairman, hindi naman daw yun doon. Pang-election daw yun sa 2025. Sa pagiging unicameral natin, partner. Parliament, di ba? Pagiging yung gobyerno. Wala namang masama dyan, partner. Well, may mga bansa ganong klase yung gobyerno nila. Kung Hindi corrupt. ang kanilang intention, partner, ay para sa taong bayan. Di ba? At hindi Pang-sarili. pansarili. Tama. Para sa kanilang political interest. Totoo. Kasi kung para sa political interest, naku, mas lalo, partner. Partner. Mas lalong lulubog tayo. Mas lalong dadami ang korap dyan. Tandaan mo, partner. Oo. Ngayon pa nga lang, di ba, issue na yung paano nyo bang i-audit? Paano nyo bang i-report yung mga gastos nyo? Oo. Di ba? Ang dami na nag-iingay dito. Oo. Hindi pwedeng lang,
liquidation by certification. Oo. Kasi nangyayari sa kanila, partner, pag audit, kunyari, ako, congressman ako, nagbiyahe ako, halimbawa, pumunta ako ng Dubai, Mm-mm. di ba? Oh. Ilalagay ko lang doon, official mission. Lagay natin, di ba? Official duty. Ang ilalagay ko lang doon, halimbawa nagastos ko is 560,000. Yun na yun. I-certify ko lang na ito nagastos ko. Oo. Walang detalye yun, Oo. partner. Walang audit. So definitely, prone siya sa abuse. Oo. Bakit kasi nagkaroon ng ganito? Oo. Hindi porket ito kasi ang katwiran. Kasi daw mga honorable sila. Oo. Kaya parang nandun yung tiwala. Okay. Hala, kung ganun lahat pala, partner, Mm-mm. di lahat na dapat ng public official, di dapat ang kanilang ang pag-liquidate nila through certification kasi lahat yan honorable. Correct. 'Di ba? So, sila lang ba ang exempted sa ganito? Mm-mm. So kaya ang gastos lang nila? 'Di ba? Parang paano kung mangyari ng unicameral? Mhm. Tas ganito yung mga klase ng mga leaders natin. Mhm. Ubos-ubos ang Pondo. pondo. Wala na tayong magiging say doon. Oo. 'Di ba? Kaya nga. So, well, ano yung take mo, partner, dito nga sa ginawang hagbang na pasa ng resolution Actually, si Senate President okay, Migs, partner. no? Ito to para matanggal na, partner, yung mga haka-haka na may posible ibang plano rito o nais na maisingit, partner, dito sa gusto ngang baguhin yung konstitusyon natin para mag-focus lang doon sa mismong intention, yung purpose na, partner, maano to yung mga resolution doon para sa pagbabago ng ano natin, no? Matulungan ang ating ekonomiya, yung mga economic provisions. Actually, ganito ganyan, partner. Ang maganda kasi dito, ang maganda sa nadinig ko kanina dito, Mhm. kay Senate President. Okay? So, ngayon, inaatasan na sila ni Pangulong Marcos, ni PBBM, sa Senate magsimula ang policy. Kung ano yung babaguhin. Aralin nila, partner. So, nandun naman daw sa meeting si si Speaker. Mm-mm. So, syempre, alam na yan. Silang tatlo nga daw, partner. Kaya nga nakikiramay tayo sa pirma. Diba? Kiramay tayo. Taob. Pataob. Kaya, so, ganito, partner. So, sabi naman ni Senate President, willing naman din sila to scrutinize, partner, yung mga provisions, mga economic provisions na maaari naman na pwedeng mabago. Mm-mm. Okay? Kasi may mga provisions tayo na hindi allowed yung dapat 100% Filipino-owned. Mm-mm. May ganon, di ba? Tulad sa mga media, ganyan. Pero may mga pagkakataon, yung mga telecommunications, partner. Oo. So, tingin ko dapat aralin pa rin nila ito. Ha? Kasi sana hindi ma-compromise yung security of state. Kasi telecom yan eh. Di ba? So, dapat aralin din nila kung papapasukin nila 100%. Mhm. So, may reason naman kung bakit hindi naga 100% eh. Mhm. Protection yun ng Pinoy. Paano pag pumasok ang China? That's why. So, dapat, Diba? Pagbibigyan ka. Kasi aralin. may batas na tayo eh. partner, Oh. hindi pa nga nababago to sa yung sa Public Service Act. Mm-mm. Imagine mo, nakapasok na nga yung dito, Oo. tapos halos Chinese ang may-ari. Mhm. At the same time, itong cell site nila, nandoon pa sa militar. Mhm. Di ba kino-question nga yun? Kasi security, may security doon Oo, of the state correct. issue. The Oo, issue of the security yun. 'Di ba? So ito, dapat wala lang abusuhan, partner. Kung papayagan nyo, kasi ang balak daw nila is gawin yung tungkol sa mga ownership ng mga investment na ganito na dapat before is 100%. Ilalagay nila sa Constitution, ang i-add lang nila unless Or otherwise provided by the law. Mhm. So gagawa sila ngayon ng law na pwedeng tumugon doon sa itong investment na to, pwedeng 100% foreign owned. Mhm.
Ganon. Halimbawa daw, yung Japan, Telecom, di ba? Gusto niya mag 100% na investment dito. So yung mga ganun daw, dapat mai-allow kung gagawa ng batas for that purpose. So, economic provision yun. Pero sabi ko, mga kayubi, mga ganitong klase, hindi rin pwedeng abusuhin. Doon kasi minsan nagkakaroon ng abusuhan doon sa unless provided by the law. Kasi, kapag may ganun, nagagawa na nila lahat yung gusto nila. Diba? Isa-certify lang urgent. Pasok. Dapat, ang gagawa talaga ng batas, makabayan. Diba? Hindi makabilang bayan. Yun yung sa akin, diba, partner? So, kahit sabihin natin ganito, dapat, okay, tingin ko kasi dapat, kasi sabi ni Senator Robin Padilla, kaya daw tayo, ganito pa rin ang estado natin, is because parang napaka-tanda na ng konstitusyon. Sabi nga natin, Senator Robin Padilla, although ikaw ay nasa bakasyon pa at hindi mo naman kami madidinig, wala yan sa konstitusyon. Nasa pamamaraan yan, partner. Nasa pamamahala din. Pamamaraan, kung papanulat sa pamamahala. Diba? Kung iiwan naman natin ang pamamahala doon sa mga abuso, kahit anong klaseng konstitusyon meron tayo, lulubog pa rin tayo. Wala din mangyayari. Diba? Ito pa, partner. Since hindi lawyer itong si Senator Padilla, mukhang iaatas tong trabaho na to kay Senator Angara. Si Senator Angara, lawyer So, hindi pa alam to ni Senator Robin Padilla kasi di ba siya yung head ng committee ng constitutional amendments. Na amendments and revisions, di ba? So, sabi nga natin sa kanya, mukhang hindi niya kakayanin to kasi malalim to. Malalim kung bakit kailangan ng ganito, bakit kailangan ng ganyan. So, mukhang hindi siya ang mag-head dito. Diba? Yun. Oo. Okay? Pero may binabanggit yung partner, yung desisyon ng Korte Suprema about People's Initiative. Parang 12%, di ba? 12% of the 12% of the registered voters. As a whole, as a whole, and 3% of sa local parang, legislative, parang sinasabi district. niya, hindi pa yun final. Kasi magpe-plebiscito pa naman. Yung ganong klaseng pamamaraan sa pag-a-amend ng Constitution. Ang sabi ni Comelec Chair, yung People's Initiative, mas mahirap. Mahirap siyang, mahirap siyang makuha agad. Yung 12%? Mahirap yon kasi bubusisiin yun. Isa lang magkamali doon. Hindi na matutugma. Hindi na magtutugma sa 3%. Wala na siya. So, baksak na. Gastos lang. Kung hindi lang din, kung wala kang magic, partner, kung wala kang magic before, di ba? Siyempre, dati, partner, ito naman, let's face it, sa mga nakaramdam nito before. Alam mo nung panahon nung napatalsik si Pangulong Marcos, may tinatawag before na magic, Cory Magic. Okay. Di ba? Para bang, pag ni-request ni Madam Cory, ni President Cory, na baguhin natin Constitution, vote yes. Nagplebisito kasi yun eh. Yes. Di ba? Siyempre hindi pa tayo bumoboto nung bata pa lang ako, basta alam ko na yun. May tinatawag silang Cory Magic. Na kapag pag ni-request ni Cory at the time, sunod ang tao, mabilis, kayang gawin. Parang hindi mahirap nung panahon na yun. 'Di ba? Kaya yun. Kaya sana may magic din ngayon. PBBM magic. Diba? Sabi ni Addictus Rex, the People's Initiative is limited to amendments to the Constitution, not to revision thereof, extending or lifting of term limits. No. Kasi ang revision is almost bago. Ang amendments, provision. So yun yung pagkakaiba ng revision and amendments. Constitutes a revision and is therefore outside the power of the People's Initiative. Okay. Pero kasi ang balak nila, kung matutuloy ang PI part, magiging blended nga yung pag-revise Inuna to, yung provision about sa
3/4 voting jointly ng Senate sa House. Oo. Eh di ba sabi nga nila, pag kinumpute mo, kahit hindi umatin ang House, Oo. kaya, Nilang- ay sorry, Oo. kahit hindi umatin ang mga senador, kayang makuha ang 3/4 kung voting jointly. So kung Kasi mawaw, mas marami sila. mas marami sila eh. Oo. Parang papasok lang daw sa, ako ang computation oo. ko kasi 255, parang 230 plus lang daw. Okay? So partner, kung kuha ito, Oo. magagawa na ng House, maggawa ng sarili nilang constituent assembly. Mhm. Kasi sila yung gagawa na partner. So, okay, magjo-join ngayon yan, Senate saka House. Kasi nauuha na yung na People's Initiative na yung ano eh. Let's say, sabihin natin hanggang sa plebisito, umokay. O di mangyayari ngayon, nandiyan pa yung Senado, di ba? Di pa nawawala kasi hindi pa naman niya na babago yung konstitusyon. So, ang gagawin ngayon nila is magpo-form ng Constituent Assembly sa House and Senate. So, lahat ng idikta ni House, revisions man to, kumbaga, overhaul lahat. Walang magagawa si Senate. Kasi nauuhan yung provision na mag-change sa Constitution ng voting jointly. Yun yung balak. Kaya, buti na lang, nataob na. Tamaob si PI. Oo. So dito sa ipinasang resolution ni Senate President kanina, partner. So dito lang tututong ngayon ang pagtalakay nila. Sa economic provisions. Sa economic provisions lang. And Oo. I hope matupad to ha. I hope Oo. kasi dapat checkin pa rin natin. Oo. Ang sabi ni Senate President, hindi sila papayag or hindi sila inclined to agree na yung land ownership mabenta sa foreigner. That's good. Oo. Diba? Sabi niya kasi ganito. Kung ang mabibiyaan lang yan, yung mga kapitbahay natin, referring to one nation, Oo. kawawa tayo. Sabi nga yan, tingnan nyo na lang nga sa paligid. Doon daw sa paligid nila, partner, sa Pasay, hirap na daw yung mga tauhan nila umupa sa kondo. Kasi mahal. Bakit? Napapaligiran ni sila ng mga foreigner na most probably Sila binili. mga parokyano. Sila nagiging... It can be parokyano, partner. Oo. But kasi foreigner can own condo unit. Oo. Pwede nilang bilhin yun. But not lupa. Not lupa. So, kung ito nabili, sabihin natin, bumili yan mga Chinese citizens. Oo. Kasi, Pogo or may negosyo sa Divisoria. Oo. Bumili sila ng kondo. Talaga mga Pilipino. Ano lang, bilang lang ho ang may kayang bumili ng lupa. Diba? Oo. So, Bilang lang ho. Ano nangyayari, partner? Since foreigner to, ang tendency is to sell it in a higher price. At a higher price, diba? So, kakayanin ba ng Pilipino? Nagkaroon na kayo ng ng ibang klaseng market value dahil ang kinikater nyo, foreigner. Oo. Di ba yun nga yung sabi nitong si may nagsasabi nga na okay ibenta yung property sa foreigner. Kasi dollar. Ano ba namang klaseng kaisipan yun? Di ba? Tatanggalan mo na ng karapatan yung kapwa mo Pilipino mag-own ng lupa. Dahil hindi nila kakayanin. Kung ikukumpara na ang pera is dollar, tayo peso, mas malaki talaga yung may dollar. Ang value nun. So talaga maiiwan tayo sa ere, partner. But most of the partner daw ng business sector paborito. Pabor dito sa revision na to. Sa economic. Sa economic, Pero yeah. hindi tungkol sa pagbebenta ng lupa. May gusto lang naman nun, nadidinig ko si Senator Robin Oo. and Congressman But Richard. pero wala tayong narinig na tumututol sila, partner. Sino? Kasi pag sinabi mong okay, alam nila kung ano mga i-amend doon sa mga provisions. Ang sabi But kanina, wala naman sila specific na wala sinabi pa. na. Oo. Kasi more on, ang nabanggit na dapat baguhin nga is more on dun sa yung Public Service Act na kung meron mga investors na gustong mag 100% owned foreign ownership, parang iaalaw, depende. So, kaya nga ilalagay nila doon sa Constitution unless provided by the law. Oo. Para kung ano man yung pumasok dito, let's say ikaw may Japanese ka, Oo. gusto mo 100%. Arigato. Arigato. Gozaimasu. Oo. Di ba? So, ang mangyayari, gagawa nga sila ng batas na papabor na mag 100% ka. Pero dapat, di pa rin siya maabuso. Di ba? Pero mahirap yan, partner. Again, sinasabi mo nga magiging dehado dyan yung mga kababayan natin. Mas lalong,
magiging maiksi na, 'di ba? Build. Oo. Well, Okay. ang ano po no, purpose, ang dahilan ng gustong baguhin. Wala namang masama doon, partner. Pero ang tanong diyan, yan na bang pinaka-effective na paraan? Hindi. Para matulungan natin maiangat, mas mapagandang Hindi. ating ekonomiya. Unahin muna nilang baguhin, magkaroon ng revision, partner, at amendments, Oo. revision na, Oo. sa attitude ng politiko. Yun. Yun. Oo. Kung hindi, partner, mawawalang korupsyon, wala pa rin mangyayari sa ating ekonomiya. Mas lalong lulubog. Kung nga wala pa rin mangyayari. Kung di sila titino, di ba? Correct. Hawa-hawa na yung pagiging ganid. Is that the right word? Okay, so hanggang bukas magkita't magkaninigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Samahan natin uli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagbibigay po ng serbisyong legal at pagpapaliwanag sa mga usapin na may pakialamang taong bayan. Ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Ito pa rin ang Usapang Batas.